I would like to request everyone to open it in Revelation chapter 2 verses 1 to 7. At dito po tayo, ating pong pag-aaralan ay mula po sa aklat ng Revelation. Isang maikling pag-aaral lamang po ngayong gabi at ngunit napakahalaga at magpapaalala po sa atin. So ito po ang sinabi po rito, ang sabi po sa Revelation chapter 2 verses 1, beginning with verse number 1 to verse number 7, ang sabi po rito, unto the angel of the church of Ephesus, write these things, that he that holdeth the 7 stars in his right hand, and who walk in the midst of the 7 golden candlesticks, I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars, and hast borne and hast patience, and for my name's sake hast labored and hast not fainted. Verse number 4, nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of this place, except thou repent. But this thou hatest the deeds of the Nicolaitanes, which I also hate. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Maraming salamat po, at gusto ko rin pong malaman na kung talaga nagko-connect po ako, please, kung you're still with me, okay. Sige po, tayo po ay magpapatuloy na. Alam niyo, distraction talaga ng gawain, sa gawain ng Panginoon. Pero, ganyan pa man, magpapatuloy tayo. The title of my message I would like to share to you is, in Revelation chapter 2 verses 1 to 7 is, thou hast left thy first love. Okay? Iniwan mo ang una mong pag-ibig. No? Napakakumbaga sa, napakadrama po ng title natin, iniwan mo yung unang pag-ibig. Now, let's have an introduction about this particular topic. It happened, actually, I'm making a series of messages from the 7 churches of Asia, which was mentioned in Revelation, the book of Revelation, in the early chapters of the book of Revelations. And we're going to start with the first church, and that is the church in Ephesus. So let's have a cultural and economic reputation of Ephesus as a city. Ano ba po itong Ephesus, the church in Ephesus? Ano po ba ang itsura nito? Ano po ba ang kalagayan nito economically, culturally, at bakit may mga ganong gawain dito sa lugar na ito? Now, Ephesus was a major Greek and later became a port city on the coast of, ngayon po, in our present day, ito po yung Turkey, at renowned as a bustling trade center. Napakayaman po nitong lugar na ito, considering na ito po ay isang kumbaga pantalan, maraming mga barko na dumadaong, nagbababa at kumukuha ng mga gamit, mga merchandise, at talagang ito ay isang trade center. So ibig sabihin, malaking bansa, malaking lugar po ito, at mayamang lugar din po. Kaya nga po tinawag na the city, and you know, as I've said, the city is something that is sa panahon natin ay modern, at marami po mga businesses na meron doon. Then let's talk about the church of Ephesus.
Ito pong Church of Ephesus is a prominent early Christian community in Asia Minor. Ito yung tinatawag na lugar, but I believe, although it was called Asia Minor, but part of it ay part pa rin ng Europe, was characterized by its intense labor, doctrinal belief, and perseverance under persecution. Bago po natin bigyan ng diin kung ano itong gawain simbahan dito sa Ephesus, ay talagang masasabi po na talagang as described in the Bible, ay talagang sila po ay persevering, the Christians or the church itself as a whole ay persevering even under persecution. While commended for, na nabasa ko po kanina, particularly in verse number 6, for hating the works of the Nicolaitans, when you say the works of the Nicolaitans, these are the compromiser and kumbaga yung kanilang they have this moral leniency at within the early church and rejecting Paul's apostles. And the church was admonished by Jesus in Revelation chapter 2 verses 1 to 7, which I have read earlier. Yun po yung binabanggit ng Panginoong Jesucristo in Revelation chapter 2 verses 1 to 7. Now, let's talk about the characteristic, the foundation, and history. Ito pong church in Ephesus was established during the second missionary journey ni Apostol Pablo, and it was written in Acts chapter 18 verse 19. If you have your Bible with you, maaari po natin buksan sa Acts chapter 18 verse 19. Ang tinutukoy po rito ay yung pagtatatag nitong gawain dito sa Ephesus. In verse 19 it says, "And he came," referring to Apostle Paul, to Ephesus and left them there, but he himself entered into the synagogue and reasoned with the Jews. So ito pong pagpapa-establish, pagpapabuo ng isang gawain doon po sa Ephesus ay talagang inumpisahan po ito ni Apostol Pablo, at makikita po natin yung ilang katangian nitong mga manggagawa dito, mga mananampalataya dito po sa Ephesus. Una po ay itong mga mananampalataya sa Ephesus is known for their determination. At talaga pong masigasig po sila. They were known for enduring hardship and refusing to quit under pressure. Kahit po mahirap ang gawain ng Panginoon doon sa lugar ng Ephesus, at nakakaranas po sila ng paghihirap, they were determined to continue and not to quit under pressure. Hindi lang po sila determined, they are not only they have this determination, but also doctrinal purity, yung kalinisan at dalisay ang kanilang aral na tinuturo po. They are active in defending the faith. They tested and rejected false teachers as mentioned in Revelation chapter 2 verse number 2. So ibig sabihin, kapag may pumapasok na maling aral o may pumapasok na hindi kilalang mga ngaral, ay talagang kanila pong sinusuri at talagang inaalam mabuti ang kanilang ang tinuro na dinadala ng mga apostol na nagpapanggap na apostol. They are not only determined, they have this determination or doctrinal purity, they have this diligent, meaning active labor or enduring or masipag in our term. Masisipag po sila na talagang sumuporta sa gawain ng Panginoon. And they are recognized for hard work and not growing weary and rejecting apathy. Kaya nga po dito na mapapansin po natin na dito sa ating pong pinag-aaralan lang ngayon, nabanggit nga po, the title of my message this morning is Thou Hast Left Thy First Love. The world has this saying, first love never dies. Marahil napakinggan na po natin ito nung sa awit ng isang sanlibutan na bakit kaya sinabi ng mundo na why do
Why do they say that first love never dies? They say that first love is so powerful, napakamakapangyarihan, that it shapes how we view relationships forever. All the memories, yung mga alaala ng unang pag-ibig, yung damdamin ng unang pag-ibig, yung emosyon ng unang pag-ibig is really felt in a way. It is engraved in the hearts of the one who was in love. So, ang ibig sabihin, nung una po tayong makakilala sa ating Panginoong Jesucristo, ay ganon ang ating pong naramdaman. Ito yung tinutukoy na unang pag-ibig. Yung ating pong kasigasigan sa paglilingkod, kasigasigan sa pagbabasa ng banal na kasulatan, kasigasigan sa pagpapahayag ng magandang balita ng kaligtasan sa mga tao, mga kakilala, sa mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Tonight, and I would like to share to you several thoughts pertaining to our title, Thou Hast Left Thy First Love. Thou hast left thy first love. The first point, and I would like to share to you, is the commendation of the Lord Jesus Christ to the church in Ephesus. Now, if you are still in Revelation chapter 2 verses 2 to 3, at akin lamang pong basahin muli, ang sabi po roon, I know thy works and thy labor and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars. In verse number 3, and hast burned, and hast patience, for my name's sake, hast labored, and hast not fainted. The Lord Jesus Christ was all praises to the church in Ephesus. Talagang pinuri ng Panginoong Jesucristo ang simbahan doon sa Ephesus na tinatag ni Apostol Pablo, and talagang it was highlighted by the following. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, because of their determination. Talagang sila nung umibig sa Panginoon, nung makilala nila ang Panginoong Jesucristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, sila ay may masugid na determinasyon na magpatuloy kahit na under pressure. Hindi lang po determination, but also doctrinal purity. Sinisiyasat po nila na ang kanilang aral na tinatanggap at niyayakap ay may kalinisan at dalisay. They are active in defending in the faith. They tested and rejected false teachers. And in Revelation chapter 2 verse 2, at binanggit din po yung Revelation chapter 2 verse 2, ang sabi nga po doon, I know thy works and thy labor. Alam ng Panginoon sa ating bawat iglesia, sa bawat simbahan, ating kinabibilangan, kung ano ang ating ginagawa, kung masugid ang ating paglilingkod, talagang masigasig tayo, alam ng Panginoon Diyos. Sabi nga po, I know thy works and thy labor and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil. Hindi nila pinapayagan na makapasok ang gawain ng kadiliman. Not only determination, doctrinal purity, but also diligent or active in labor enduring, recognizing for hard work and not knowing and not growing weary, and rejecting apathy. So, ibig sabihin, nilalabanan po nila ang anumang espiritu na para magpapahina sa pananampalataya ng bawat mananampalataya sa loob ng iglesia o ng simbahan ng Ephesus. Nung ipahayag ng Panginoong Jesucristo ang commendation niya, doon po sa point number 1 natin, in Revelation chapter 2 verses 2 and 3, meron din naman po siyang tinatawag na criticism, yung reproof, yung pagpuna na binanggit ng Panginoong Jesucristo rito. The criticism
yung pong sinasabing the deficient in love. In Revelation chapter 2 verses 4 and 5, ang sabi po rito, Revelation chapter 2 verses 4 and 5, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Now, essentially, the first love refers to the deep, intimate, sacrificial devotion that should drive service. Siya po yung nagtutulak sa isang mananampalataya na maglingkod sa Panginoon Diyos sa yung kanyang malalim at matatag na pag-ibig. At ito nga po yung tinalikuran nitong mga mananampalataya sa Ephesus. Now, ang sabi nga po rito, sabi nga sa aking binasa, thou, in verse number 4, thou hast left thy first love. Tinalikuran nila yung kanilang pagiging masigasig, magiging persevering, pagiging determinado, at talagang very diligent worker of God in the church. Ang ginawa nila ay tinalikuran yung pag-ibig na yon at sila po ay nanlamig. They left their first love despite their external activities. Alam niyo po, sa ating pong gawain, sana kung marahil kung napapansin ng iba, ay yung pong bagamat gumaganap tayo ng gawain sa ating pong kinabibilang iglesia, simbahan. Ngunit ito po yung fervent, yung passionate na pag-ibig sa Panginoon Diyos ay instead na talagang yung paglilingkod is out of love, ay nagiging out of duty rather than love. Yung po bang kumbaga, okay, nagbibisitation ako dahil it is part of my Christian life. Hindi dahil nagbibisitation ako dahil mahal ko ang Panginoon Diyos at bilang pagmamahal ko, gagawin ko ang mga bagay na ito. At marami pa pong iba. Marahil yung winning souls na sinasabi natin na iba na talagang nung unang-una tayo maligtas, na talagang yung ating pong yung evangelism effort natin, yung sharing of gospel to others, ay talagang ang pag-ibig ng Diyos ang pag-ibig natin sa Diyos ang nagtutulak sa atin upang patuloy na makapaglingkod at upang ma-share natin ang gospel, yung sobrang pagmamahal natin sa Diyos, simply because tayo po ay nakaranas na ng pag-ibig ng Diyos. Ang kailangan lang natin, ibahagi natin. At ang nagtutulak sa atin para gumanap ng mga bagay na yun, yung pag-ibig natin sa Panginoon Diyos at hindi pag-ibig natin sa sino man, kundi ang Panginoon Diyos na nagligtas sa atin. In Revelation chapter 2 verse number 4, Jesus told the church in Ephesus, hayagang sinabi ng Panginoong Jesucristo, pagtapos niya purihin ang mga mananampalataya o ang simbahan sa Ephesus in verse number 2 and 3, in verse number 4, hayagang sinabi ng Panginoon Diyos, they left their first love because of their despite their diligent service, yung masipag nilang paglilingkod, and doctrinal soundness, tama yung kanilang aral, tama yung doktrina nila, ngunit yung motivation nila, yung nagtutulak sa kanila para gawin yon, is shifted from a passionate relational devotion toward a mechanical routine na lang. And I hope nasusundan nyo po ako rito. Simpleng sinabi lang po niya, yung dating mainit na paglilingkod ninyo, yung dating diligent and doctrinal soundness, na tama ang inyong doktrina, na inyong niyayakap at pinamumuhay, pero yung pagganap na yon sa mga gawain ng Panginoon Diyos
ay mechanical. Obligatory na lang. Out of duty. Wala na yung pagmamahal. Wala na yung tinatawag na talaga masasabi natin ito ay na ipapahayag ng bawat mananampalataya doon sa Ephesus. This phrase highlights that the best love, yung tinatawag na best love, yung supreme devotion, yung intimacy, had been replaced by apathy or mere duty. Ibig sabihin, yung dating mainit na paglilingkod na talagang mention sa verse number 2 and 3 and part of the commendation na talagang maging ang Panginoong Jesucristo man ay talagang pinarangalan sila dahil nga kasipagan nila. Ngunit sa lumipas ang panahon in verses number 4 and 5 ay nawala yung interest, nawala yung sigasig, nawala yung tinatawag na enthusiasm, the zealousness of sharing the gospel, the zealousness of going to church, the zealousness of serving the Lord in whatever way. Nawala na po doon po sa church sa Ephesus. Now, why is the term first love nung ginamit po sa verse number 4? Ang sabi po doon, in the last part of verse number 4, thou hast left thy first love. And that's the title of our Bible sharing tonight. Thou hast left thy first love. Una po, the passionate devotion faded, kumupas ng lamig. Yung intense, enthusiastic service, lumipas ng lamig. And the Ephesian church was busy with ministry. Yes, they are busy with the ministry, but they lost the intense, heartfelt affection which they first had for Jesus and replacing with routine action. Siguro sa ganong gawa, mararamdaman ng mga churches ngayon sa panahon natin. The members seems to be very busy with the ministry. But they lost in the intensity. Ano pong ibig kong bigyan ng pansin dito? Yes, we are busy with the kingdom, but we are not busy with the king. Anong ibig pong sabihin? Sa gawain ay napakasigasig natin, pero yung ating personal devotion sa ating Panginoong Jesucristo, wala, nanlamig. So, ang mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon is out of duty. It's a routinary action. Pero yung talagang panahon natin para sa Panginoong Jesucristo, katulad ng pagbabasa ng banal na kasulatan, panalangin, pag-ating sa church, pag-serve, at talagang pagbibigay, ay parang napakalayo, napakalamig na dati talagang gusto nating manalangin, napakahabang oras at panahon ang ginugugol natin sa panalangin. Ngayon ay napakalamig ng ating panalangin, buhay panalangin. Ganon din ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Dati talagang pag tayo ay nagbasa, ay talagang ang puso at isipan natin ay nandoon sa banal na kasulatan na para bagang ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoon Diyos, habang binabasa natin ang banal na kasulatan ay talagang nangungusap at parang buhay na buhay ang salita ng Diyos sa atin. Ngunit lumipas ang panahon, yes, we can say we are serving, we're very busy, we're very active with the kingdom, with the God's word, with the God's work. Pero malamig tayo pagdating sa relasyon natin sa Panginoon Diyos. Na dapat, yun na nagtutulak sa atin para tayo ay magpatuloy sa paglilingkod. Hindi yung tayo ay, to put it in a proper perspective, hindi tayo nagiging banal dahil gumagawa tayo para sa Panginoon. Tayo nagiging banal dahil sa pag-ugnayan natin sa Panginoon Diyos,
sa ating panalangin, sa ating pagbabasa ng kasulatan, ng banal na kasulatan, at magbahagi ng salita ng Diyos, and all those things ang nagtutulak sa atin yung pag-ibig natin sa Panginoon Diyos at hindi yung pag-ibig natin sa gawain. Now, prioritizing the works over relationship. Jesus corrected the church. Mali kasi yung focus ng church. The Lord Jesus Christ corrected the church for focusing on doing things for Him rather than loving Him for who He is. And I hope you folks na nakikinig pa ngayon hanggang ngayon, although hindi ko nakikita sa aking gadget yung reaction nyo, and I believe ganito dapat ang proper perspective natin dito. Ang focus natin is loving the Lord Jesus Christ, loving Him for who He is, kung ano yung ginagawa niya sa atin, kung paano niya tayo minahal, at kung paano niya tayo niligtas, pinatawad ang ating kasalanan. Hindi yung nakapokus tayo para gawin natin doing things for Him. Always remember, folks, our love for Him ay dapat mas angat kaysa sa mga bagay na ginagawa natin para sa Kanya. Ang dapat nagtutulak bakit tayo gumaganap ng gawain para sa Panginoong Hesukristo, dahil yung pag-ibig natin sa Kanya, hindi para hindi maging routinary. Mahirap yung kumaganap tayo ng gawain sa simbahan, ang nagtutulak sa atin yung kasi out of my duty, kasi nai-assign sa akin ito, kasi hahanapin sa akin ito. Hindi yung bakit mo ginagawa isang bagay para sa Panginoong Hesukristo, dahil sa yung pag-ibig sa Kanya. Ipinapahayag mo yung pag-ibig mo sa Kanya. Now, the pride, now which is the danger of self-sufficiency. The church in Ephesus, nung kinriticize sila ng Panginoong Hesukristo, nireprove sila ng Panginoong Hesukristo, the church in Ephesus has become comfortable and self-reliant, na kumbaga parang kaya na nila, kahit sila na lang doon, allowing their service to become substitute for genuine, intimate intimacy with the Lord Jesus Christ. So para bagang out of pride, na talagang masasabi po natin dito, na talagang yung dependency nila sa ating Panginoong Hesukristo ay lumamig. They thought out of their own they can substitute yung para magpatuloy ang gawain. Ating tatandaan sa mga kapatid, mga minamahal, na ang paglilingkod sa Panginoon, ang nagtutulak sa atin ay una yung pagmamahal natin sa Panginoong Hesukristo, pananampalataya natin, at higit sa lahat yung dependency natin. We cannot do anything without the Lord Jesus Christ in our life. We cannot move any ministry in the church without the Lord Jesus Christ leading and guiding us. Hindi po natin kaya makapag-isa. Kailangan natin ang Panginoong Hesukristo. Now let me go to verse number 5. Verse number 5 says, "Remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of the place, except thou repent." Napansinin po natin dito yung verse number natin, na bakit tayo po ay gumagawa sa Panginoong Hesukristo, para sa Panginoong Hesukristo. Dapat sinisiyasat natin ang ating puso. Dapat sinisiyasat natin ang ating kaisipan. Dapat talaga ang laman ng ating puso ay ang Panginoong Hesukristo na ating pong pinaglilingkuran. Sabi nga po, kung tayo man po ay nagkulang, kung tayo man ay may nagawa na hindi karapat-dapat,
o may mga bagay tayong ginawa ayon sa ating lakas. Sabi nga po ng banal na kasulatan in verse number 5, remember therefore from whence thou art fallen. Kung saan tayo nadapa, alalahanin natin at humingi tayo ng tawad. Verse number 5, Revelation chapter 2 verse number 5, emphasize that Christian must remember the initial devotion to the Lord Jesus Christ. Let's think about the first time, the first love. Remember the first love. Kaya ang sabi nga, repent of their current indifference and return to loving action. Yung unang ating pag-ibig na kaya tayo naglilingkod sa Panginoon ay dahil pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Kanya. Hindi dahil sa ating kakayahan, kundi sa ating pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo na siyang namatay sa krus na libing at sa ikatlong araw siyang nabuhay na magmuli ayon sa banal na kasulatan at upang siyang nagligtas sa atin. Jesus commanded them to remember from where thou hast fallen and return to the eager and passionate, obedient love they showed when they first come to faith. Atin pong alalahanin, nung unang panahon na tayo makakilala sa ating Panginoon Jesucristo. Ang bawat mananampalataya ay ganito ang damdamin. Ito yung tinatawag na first love. Napakainit sa panalangin, marubdob ang panalangin, very passionate. Ganon din sa pagbabasa ng banal na kasulatan, pagpapahayag ng magandang balita ng kaligtasan sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Napakainit po natin, naglalagablab tayo. We want to be used sa gawain ng Panginoon dahil sa ating pag-ibig. Kaya nga po, kung tayo po, sabi ng banal na kasulatan in verse number 5, remember therefore from when thou art fallen, alalahanin natin at bumalik tayo yung init, ibalik natin ang init sa paglilingkod, pagbabasa, panalangin at ipanaman natin sa Panginoon Diyos yung ating muling pag-ibig sa Kanya. Ano po ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Jesus warns that if they do not, kung hindi natin gagawin, on having that same feeling as of now sa ating gawain, hindi lang po sa church ng Ephesus, He will remove thy candlestick, meaning He will withdraw the church's spiritual influence and existence. Mamamatay ang gawain kapag ang gawain ay nakasalalay lang sa kalakasan ng mga mananampalataya. Dapat sa kalakasan ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagbibigay ng kalaguan sa mga gawain. Now, the last point and I would like to share to you, the call to separations and warning. In verses 6 to 7, and this is where we're going to close. In verse number 6 says, but this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitanes, which I also hate. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I go to eat of the tree of life, which is the midst of the paradise. Now, in verse number 6, Jesus praises the Ephesians for rejecting the practice of the Nicolaitans, which sabi nga hindi rin siya pumapayag, and he hates that as well. Christ asserts that he hates these practices such as the church does, confirming that doctrinal purity, moral holiness are important to him. Alam niyo po, sa isang gawain para pagpalain, dapat talagang manindigan sa kabanalan at tamang turo na ating pong naayayakapin ng isang gawain. At iyon ang mga bagay na mahalaga sa Kanya. In verse number 7, sabi nga po rito sa verse number 7, he that an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches, is a warning actually that is applicable not just to Ephesus, but to all churches.
and believers, na kung saan, kung tayo ay lalayo, manlalamig sa ating pong gawain, we are being warned in verse number 7, He that an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Now, the lessons we can learn from this message, and I hope you are still with me. One is, mahalin natin ang Panginoong Jesucristo nang higit kaysa sa gawain. The primary lesson is that loving Jesus wholeheartedly is more important than doing works for Him. Yung ating pakikipag-ugnayan sa Panginoong Jesucristo ang siyang mas matimbang kesa doon sa yung gumagawa ng walang pag-ibig sa Panginoon Diyos. Ang ibig sabihin, yung lakas lang ng tao ang naghahari at hindi ang kalakasan ng Panginoong Jesucristo sa isang gawain. Endurance and doctrine matter. The Ephesians were praised for their perseverance, hard work, and refusal to tolerate evil or false apostles. The Lord Jesus Christ desires both passionate love and strict doctrinal truth. So, ibig sabihin, yung pag-ibig natin sa Kanya at tayo po ay tumatayo sa isang tamang turo na tinuturo ng banal na kasulatan. And the promise to overcomers. Ang sabi po, those who overcome and repent are promised the right to eat from the tree of life. There is a promise na kung tayo nagkulang, hihingi ng tawad, and we overcome our sins and our indifference sa ating Panginoon Diyos, ang pangako niya is the right to eat from the tree of life, which symbolizes eternal life and communion with God in paradise. Maraming salamat po at sana po ay itong pag-aaral ngayong gabi, bagamat maraming mga bagay-bagay na maaaring pumigil, pero ang gawain ng Panginoon ay nagpapatuloy. At maraming salamat for those who remain with me. Hindi ko man po kayo makita sa gadget ko dahil nagkaroon ng interruption, and I would like to pray and I would like to say that special blessings be with you sa lahat po naman nanood at nakinig. And I hope and I pray that the lesson tonight had been a blessing for everyone. Tayo po ay manalangin at samahan niyo ako to close our devotion or Bible sharing tonight. Father in heaven, once again, we are grateful despite all the interruptions and distractions, ay ikaw ang patuloy na nanguna at gumabay. At naging malinaw, Panginoon, ang mensahe mo sa amin, Panginoon, sa pag-aaral namin from the lessons we learned from the church in Ephesus. At the start, ay naging napakainit nila, very persevering, very faithful, and they work hard despite the pressure. Nagpatuloy po sila. But then, ginagawa pala nila, dumating ang panahon na ginagawa nila mga bagay na iyon, ang paglilingkod sa iyo, out of duty, out of routinary action, na wala ang kanilang pag-ibig sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, na ang paalalang ito ay maging bahagi ng buhay namin at sa tuwing kami gaganap ng tungkulin para sa iyo, ay amin pong siyasatin ng aming puso na ang aming pag-ibig sa iyo ay mainit at lumalago at patuloy na ang nais namin ay ikaw lamang po ang maluwalhati. Maraming salamat po, and for those who been with me tonight, bless them, Lord, at ikaw patuloy na kumilos sa bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ito po aming dalangin. Amen at amen.